Tayo po ay muli sa redemption, ang issue sa 7 trumpets. At ating po napag-usapan, ito ay maraming mga anggulo, ang ikapitong trompeta. Ang una na ating napag-usapan ay ang paghahanda, the preparation for the latter rain of witness. Number 2, the making of the witnesses of God. At ngayon po ang ating tinatalakay, ang misteryo o hiwaga o lihim ng Diyos. Nawa po sa puntong ito ay ating napag-unawa ang maraming mga bagay sa mga bagay na ipinapahayag sa atin ng Diyos. Ang mga bagay po natin pinag-uusapan ay mga bagay sa hinaharap. These are future events na malapit na maganap sa ating kalagitnaan. At nawa po ako ay umaasa na kayo ay sumusunod, sumusulat, kumukuha ng mga lectures natin, mga verses upang ito rin ay inyong mailipat sa ating mga kapwa manggagawa at kapwa mananampalataya. What is the mystery of God? Ano po itong sikreto o itong something hidden or unknown or hiwaga o lihim ng Diyos na ating napag-usapan? Saan po natin masusumpungan? Sa Colossians chapter 1 verses 26 to 27 na sinasabi, the mystery of God is Messiah in you, Christ in you. Si Kristo ay nasa inyo. Okay? Ito po ang misteryo na itinago ng Diyos sa maraming mga taon at henerasyon. At ating pong malalaman bakit ito ay misteryo at hiwaga o lihim ng Diyos na ngayon ay kanyang ipinapahayag sa ating kalagitnaan. Hanggang sa kasalukuyan na oras, ang misteryong ito ay hindi po naunawan at alam natin hindi pa ito nagaganap at nakukompleto. Bilang review sa ating napag-aralan na mga punto noong nakarampong mga linggo, hanggang ngayon, sa kasalukuyan na oras, ang misteryong ito ay hindi naunawan at hanggang ngayon ay hindi pa nakukompleto. Gaya po ng aking nasabi, ang mga Hudyo kahit na sa kasalukuyan ay kanilang hinahanap at iniintay ang Mesyas para sila ay kanilang makasama. But they have no concept of Messiah being in them. Wala silang konsepto na ang Mesyas na darating ay nasa loob natin. Ito ay totoo din sa maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan. Alam natin, gaya ng ating napag-aralan, we are familiar with the with relationship. Tayo po ay pamilyar sa isang relasyon na kasama lang natin ang Panginoon. Hanggang doon lamang tayo pamilyar. Yung with relationship. Yung konsepto, yung in relationship of Messiah and His saints is largely unknown to us. Ito po ay hindi halos nakikilala at nalalaman ng maraming mga Kristiyano yung panloob na relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit sa mga araw na ikapitong anghel na kanya pong inihaandang hihipan ng kanyang trompeta at alam natin ito ay sa ating kapanahunan, ang misteryo nito o ang hiwagang ito, yung panloob na relasyon natin sa Panginoon ay makukumpleto. Ito po ay yun yung maunawan habang tayo nagpapatuloy. Gaya ng aking nasabi, mayroong malalim na pagkakaiba yung in relationship at yung with relationship. Meron pong malalim, a profound difference. And it is very vital sa ating pong pagkaunawa sa mga bagay na nilayan ng Diyos. Kaya, gaya po ng ating napag-aralan, the with relationship has to do with paradise. Yung pong relasyon natin na alam natin na kasama natin ang Panginoon. Kaya sinabi niya, I will be always with you sa mandako ng sanglibutan nito. Iyon ang ating kilala. Yun ang ating alam. Na tayo ay laging kasama ng Panginoon. Ito ay may kinalalaman sa paraiso. And the in relationship has to do with the kingdom of God. Yung panloob na relasyon natin sa Panginoon ay may kinalalaman sa kaharian ng Diyos. Ay atin pong pinag-usapan noong nakaraan na linggo yung in relationship o yung with relationship, yung pong pagkakaiba ng paraiso at ng kaharian ng Diyos. Ang dalawang ito ay hiwalay na aspekto sa inaharap. Kaya
Atin pong kinonsider ang pagkakaiba ng paradise or heaven and the kingdom of God. Ang paraiso ay siyang ardin ng Diyos, alam po natin yan. Isang lugar na puno ng lubhang ng kagandahan, puno ng lubhang kagandahan. Iyon po nga in-illustrate sa inyo yung isang matanda na nakakita ng paraiso, siya po inandun, tatang. Ayun po siya, ang magulang at ama ni Sister Guy. Siya po ang nagbigay ng karanasan nung po siya ay kinuha ng Panginoon ng ilang minuto at dinala sa paraiso. At alam natin, sa kasalukuyan, tanging sa espiritual na kaharian, masusumpungan ang paraiso. And apparently, ang paraiso, ito ang lugar kung saan ang Diyos, ang Mesayas, at ang mga piniling anghel ay nananahanan. Kapag namatay ang isang banal, siya ay magpapasok sa paraiso, gaya ng ating napag-aralan. Okay? Kapag ang isang banal ay namatay, siya ay magpapasok sa paraiso. Ang ating pong pananaw, at hindi po tayo nag-iisa sa ganitong kaalaman, gaya ng aking nasabi, na ang mananampalataya kapag siya'y namatay, siya'y pupunta sa level of the spiritual paradise na compatible with his spiritual development. Yun po ang ating pananaw at hindi tayo nag-iisa. Kapag namatay sa mananampalataya, siya po ay magpapasok na angkop, tama, karapat-dapat sa kanyang spiritual na pag-unlad o natamo nung siya ay nasa lupa. Kaya gana aking nasabi, the murderer will be with the murderers, and the saints will be with the saints. Makakasama nila. Kung paano, o katulad ng mga Kristiyano sa sanglibutan, pinili nila ang mga kumpanya o grupo ng mga tao na katulad ng kanilang degree o lalim ng kanilang spiritual na pagunlad at sa pagiging maalam nila sa Panginoon. Gayon din kaparaanan, mga kaibigan, kapag ang isang mananampalataya ay namatay, kanya makakasama yung mga tao na katulad ng kanyang sarili sa kanilang relasyon sa Mesyas. Kaya, wala pong mga talata sa Biblia na ating alam na minumungkay na lahat ng mananampalataya ay pupunta sa parehong lugar o isang lugar sa paraiso. Amen? Wala pong minumungkay ang Biblia dyan. Ang karanasan ay nagsasabi sa atin na ganito ang masusumpungan ng lahat ng mga sumampalataya kay Kristo. Reasons against it. The experience on the earth is against it. The visions of the saints are in agreement that we are placed with those of like spiritual attainment. Kaya, be this as it may, okay? Iwan natin. Paradise is a place in the spiritual realm. Ang paraiso ay isang lugar sa kaharian ng mga espiritu. Kaya sa umaga ito, ating pong tuloy ang ating pag-aaral. Nawa po ay naging maliwanag na sa atin. Ngayon ay ating makikita ang pagtanggap kay Kristo. Ano itong ginagawa sa ating mga buhay. Ngayon, sapat na sa maraming mga Kristiyano sila tumanggap kay Kristo pagkatapos tumigil na doon. Subalit, hindi nila napag-uunawa ang programa ng Diyos sa kabuuan ng ating katubusan. Ang pagtanggap sa Mesiyas ay hindi babaguhin kung ano tayo sa ating spiritual na pagunlad. Yung po pagtanggap sa Mesiyas, sino po tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo na kanilang tagapagligtas at Panginoon na kanilang buhay? Siguro po tayong lahat, hindi ba? Pero, ang pagtanggap sa Mesiyas, hindi tayo babaguhin sa ating spiritual na pagunlad. Ang ibig sabihin, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ibig sabihin na automatic na ikaw ay adult na, malago na sa iyong pananampalataya. Ang nais kong din, ang pagtanggap kay Kristo ay meron itong ginawang pasimula sa ating buhay. Hanggang hindi ka nagpapatuloy sa iyong paglakad sa Kanya, hindi mo matatamo ang ipinapaabot niya sa iyo. Gaya ng ating napag-usapan na pagtanggap sa Mesiyas, thus, itong ginagawa, qualify us to be with Jesus. Okay? Ang pagtanggap sa Mesiyas, ginagawa tayong karapat-dapat na makasama si Jesus. Gaya po nangyari na magnanakaw sa bundok ng Kalbaryo na sinasabi, alalahanin mo ako pagdating ng iyong kaharian. Ano sinabi ng ating Panginoon? Today shall thou be with me in paradise. Ngayon, makakasama mo ako sa paraiso. Subalit, hindi lahat
ng naligtas ay pupunta sa parehong bahagi ng paraiso base sa ating kaalaman. Okay? Hindi lahat. Sila nga ay nasa espiritual na kariyan, gaya ng ating napag-usapan, subalit sila ay hubad. Lahat ng kanilang ginawa ay nasunog. Kaapon po ay nakausap ko ang isang manggagawa natin o kasama manggagawa. Merong mga gawain ngayon na ating nakikita mga streamers nila, mga posters ay sabi nila, extensive ang kanilang mga advertisement. Sino man may sakit, leukemia, ganito. Hindi ba nakikita natin napakarami? At sabi ko sa nila, huwag kayong mabahala. Huwag kayong mabahala sa mga ganyan. Anumang bagay na ginawa mo, ng motibo mo ay mali, lahat ng mga bagay na yan ay masusunog. Hayaan mo ang mga bata ay maglaro. Subalit kung ang mga bagay na yan ay hindi galing sa Diyos, lahat ng ito ay masusunog lamang sa pagharap natin kay Kristo. Kaya tayo po nagpapasalamat sa Diyos ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na hindi natin binebenta. Amen? Ating nakikita ngayon ang Ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesucristo ay binebenta. Gaya ng ating nakikita ngayon. Kaya salamat sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Anti-Kristo kung hindi tayo mag-iingat. Ang pagtanggap sa Mesiyas, ito ang ginagawa. Sa pamagitan ng pananampalataya, listen, binibigyan kakayahan ang Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Doon lamang, kung tayo tumanggap sa Mesiyas, doon lamang nagkakaroon ng kakayahan ang Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang hindi natin pinapapasok, hanggang hindi tayo nagpapakumbaba, hanggang hindi natin sinasabi siya ang tagapagligtas, hanggang hindi tayo nagpapakumbaba sa Kanya tayo nagkasala, walang kakayahan ng Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang hindi mo sabihin, ang mga bagay nito ay galing sa impyerno, ang mga bagay nito ay siyang tumatali sa akin na hindi galing sa Diyos. Hanggang hindi ka magpakumbaba, hindi tayo lubusan patatawarin ng ating Panginoon. Doon lamang sa nakakaroon ng kakayahan na tayo kanyang patawarin sa ating mga kasalanan. At, ito po, ang pagtanggap sa Mesiyas, ilagay tayo sa daan patungo doon sa makatulad ang Mesiyas at makipag-isa sa Kanya. Yung po mahalaga na inidapmatan to. Binibigyan kakayahan ng Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at inilalagay tayo sa daan, a road, para ating tahakin, para makatulad ang Mesiyas, at hindi lang makatulad, makipag-isa sa Kanya sa lahat ng bagay. Kaya, tayo makakasama lamang ni Jesus kung tayo ay nakarating doon na tayo ay katulad niya. Isang katotohanan, gaya ng aking binanggit sa nakaraan, na ang isang sanggol ay pwede niyang makasama ang isang may gulang na, subalit sa kabilang dako, hindi siya kasama di tulad ng mga may gulang na. Katulad din ito ng panloob at ng isang relasyon na ating tinawag ng wet relationship, o pwede natin tawagan na panlabas na relasyon, okay? Para hindi po tayo ganang mahirapan, yung tawagan natin panloob, yung wet relationship, ay pwede natin tawagan panlabas na relasyon. Kung hanggang saan po tayo nakaabot o nakarating sa ating spiritual na pagunlad, ito po ang magpapasya, ito po ang magdidetermine sa ating mga pagpapala at kagalakan na pwedeng dumating sa ating mga buhay. Nawa po ay maliwanag sa atin ang punto ito. Siguro ang pinakadakilang bagay na hindi po naunawaan ng maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan ay yung pong fellowship sa Diyos ay nakasalalay lamang doon sa kapatawaran sa ating kasalanan sa pamagitan ng biyaya. Ngayon po kasi, akala ng maraming Kristiyano, kapag sila tinatawag ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, doon na nakasalalay ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang ibig po sabihin, pag tagam mo kay Kristo, meron ka na relasyon sa Kanya, at hindi ka na magpapatuloy sa paglakad sa Kanya, yun ay sapat na sa kanilang relasyon sa Panginoon. Hanggang doon lamang. Alam po ninyo, anong ginagawa ng pagpapatawad sa ating makasalanan? Ang pagpapatawad sa ating makasalanan sa pamagitan po ng banal na biyaya ng Diyos, it delivers us from destruction in the day of wrath. Ito pong ginagawa ng pagpapatawad sa ating makasalanan sa pamagitan ng banal na biyaya ng Diyos. Iniligtas tayo sa kapamakan. We are in our personality, alam po natin yan.
ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng banal na biyaya ay hindi po babaguhin kung ano ang ating personalidad. Pinatawad tayo. Alam niyo po, sa aking buhay Kristiyano, napakarami ko na nakita. Milyones na mga tao na tumanggap, manawagan ng ebanghelyo sa telebisyon. Makikita mo, libo-libo mga tao tumatanggap kay Kristo at nasaksiyan po rin sa aking dalawang mata. Subalit tumanggap nga sila, napatawad sa oras na yon. Ano sila ngayon? Ano ang kanilang character? Ano ang kanilang personalidad? Hindi nagbago. Ang ilan ay nagbago kung sila ay nagpatuloy sa programa at paglakad sa Espiritu ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Yun po ang ibig sabihin. Ngayon po kasi hindi din, basta tanggapin mo si Kristo, okay ka na. Subat yung character, yung kanilang personalidad ay hindi nagbabago. Pero ang iba pong mga aspekto, okay? Ang ibang aspekto ng banal na biyaya ng Diyos, it accomplish our transformation. Kasi po ang biyaya ng Diyos, yan ay sagana. Yan ang biyaya ng pagpapatawad, yan ang biyaya na tayo ay makasulong hanggang tayo mabago sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. It is what we have become in our personality that determines our ability to be with God and His Messiah. Kaya, kung ano po naging ang ating personalidad, yan po ang magpapasya ang ating abilidad na makasama ang Panginoon at ang Kanyang Mesiyas. Pwedeng patawarin ng Diyos ang maruruming mga puso at mga kamay dahil po sa efficacy o sinasabi dahil sa bisa at kapangyarihan ng kamatayan ng Mesiyas doon sa krus. Subalit ang Diyos ay hindi pwedeng manahan sa gitna na may maruming mga puso at maruming mga kamay. Kaya sinasabi sa Psalm, sino pwedeng pumanik sa hills ng Panginoon? Those who have clean hands. Kaya dapat tayong lumabas mula sa spiritual na karamihan at kasamaan kung ating makakasama at makipag-ugnayan sa buhay ng Israel. Ang Kristyanismo na pinapangaral sa kasalukuyan, okay? Ang Kristyanismo na ipinapangaral sa kasalukuyan, ito ay isang sinatawag natin panlabas na relasyon na ating pinag-aaralan. The red relationship. Sinasabi ng iba, basta makarating lang sa langit okay na. Hindi ba? Makarating lang basta gabi ko nga gusto, basta makarating lang ako doon. Okay na ako. When we die, we shall go to heaven and be with the Lord Jesus Christ. Kung tayo namatay, tayo po'y pupunta sa kalangitan para makasama ang Panginoon. This is the hope of every person who truly loves Jesus. Ito ang pag-asa ng mga taong tunay nagmamahal sa ating Panginoon. One by one, our most valued treasures have been committed to Him. Bawat isa sa ating pong pinakadadakilang mga kayamanan o pinakamahalagang kayamanan ay ating pong pinakakatiwala sa Panginoon. They are in heaven now, along with our hearts. Sila po ngayon ay nasa kalangitan kasama ng ating mga puso, ang ating mga mahal sa buhay. We long with an earnest or almost unbearable intensity to go to paradise to be with the Lord. Ito po ninanasa ng ating puso. However po, going to paradise to be with the Lord is not the gospel of the kingdom of God. Ang pagpunta sa paraiso para makasama ang Panginoon, hindi po ito ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Yung great relationship, may kinalalaman sa paraiso, yung Messiah in you, ay may kinalalaman sa kaharian ng Diyos. Paradise is a reality. Yan ay tunay. But going to paradise to be with the Lord is not the mystery of God. Ang pagpunta sa paraiso para makasama ang Panginoon, hindi ito ang hiwaga, hindi ito ang lihim ng Diyos. Paradise is not the kingdom of God. The mystery of God, ano po yung mystery of God? Which is Messiah in you. It remains a mystery to this day. Hanggang sa ngayon, ito'y nanatiling isang lihim, isang hiwaga. The kingdom of God. Ngayon po natin talakayin ang kaharian ng Diyos. Bakit po kaya the kingdom of God is Messiah in us? Bakit po kaya ang kaharian ng Diyos, ang Mesiyas ay nasa loob natin? Ano ba ang ating napag-unawa sa salitang kingdom, kaharian? A kingdom, it will be called a kingdom when there is a throne. Hindi ba? Diyos, siya ang kaharian. Jesus is the kingdom. And He wants to sit on the throne of our hearts and lives. Without Jesus, there's no kingdom within. Inyo po naunawaan ang aking sinasabi?
Hindi po naunawaan? Kaya ito isang sa mister at hiwaga. Ang kaharian ng Diyos, ang Mesyas ay nasa loob natin. Sabat nais niyang umupo at maghari sa karapat-dapat na trono na nasa ating mga puso. Lalwento ko po tunggal-tunggal, lupa ko nga malungkot. Alam po ninyo, kailanman, hindi nagsalita ang Panginoon kahit isang talinghaga o parabola or parables patungkol sa ating pagpunta sa paraiso para makasama siya. Ang paraiso para makasama ang Panginoon at ang kaharian ng Diyos, ito po ay dalawa. Ang dalawang ito ay hindi parehong misteryo. Kaya ang Panginoon hindi niya tinakip ang pagpunta sa paraiso sa pamagitan ng isang madilim na salamin ng talinghaga. Ang dalawang ito ay hindi po hiwaga o misteryo. Ang pagpunta sa paraiso at makasama ang Panginoon, iyan ay maliwanag na kanyang ipinahayag. Pero kailanman hindi nagsalita ang Panginoon kahit isang talinghaga. What is a talinghaga? What is a parables? Iyon pong sa mga gospel, iyan ay puno ng mga talinghaga o parables ng ating Panginoon. Iyon po ay mga kasaysayan, mga kwento. They are earthly stories with heavenly meanings. Okay? Makalupang mga kwento o kasaysayan, pero mayroong mga makalangit na kahulugan. Ang bawat talinghaga na isinalaysay ng Panginoon ay may kinalalaman sa hiwaga o lihim ng Diyos. Ito ang kaharian ng Diyos na nasa loob ninyo. Kaya ang bawat po mga talinghaga, the parables in the scriptures ay may kinalalaman, hindi sa pagpunta sa paraiso, kundi po sa lihim o hiwaga. Kaya sinasabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng mustasa, buto ng mustasa. Ang kaharian ng Diyos ay ganito, ganito. Ito ay patungkol sa Mesyas na nasa loob natin. Okay? At alam natin, ang kaharian ng Diyos na ito ay makukompleto, magaganap sa araw bago tumunog ang ikapitong trompeta. Nais ko sana talakayin sa inyo at pansinin natin yung mga talinghagang ito, subat kulang ang ating oras. Nasibuo kayo? Okay. Ito pong lihim na ito, itong hiwaga na ito, na nasa atin, ito po ay magaganap, ito ay makukompleto bago tumunog ang ikapitong trompeta ng Diyos na ating pinag-aaralan. At ito ay ating nakikita ngayon na nangyayari sa ating kapanahunan. In our day, in the time just preceding the appearing of Messiah and His saints, the mystery of the kingdom of God will be completed. The mystery of the gospel is the Messiah in us, the hope of glory. Listen, ito ay mahalaga. Ito nais ko na inyong matanto sa umagang ito. Listen. Okay? God is invisible. Sino po naniniwala doon? Ang Diyos ay invisible. Hindi natin siya nakikita. His eternal purpose, His mystery is ang kanyang walang hanggang layunin, ang kanyang lihim, ang kanyang hiwaga na kanyang tinagos sa saling lahi at maraming henerasyon is that, listen, that He will make Himself visible to His creatures. Ito ang walang hanggang layunin at lihim ng Diyos. Kaya kailangan ng Mesyas ay nasa inyo sapagkat nais niya na ipahayag ang kanyang sarili na makita siya ng kanyang mga nilikha. Yun po yung maliwanag ba? He is invisible. Subalit, ngayon nilayon niya bago sumara ang ating kasalukuyan na kapanahunan, ipinapahayag niya ang kanyang sarili na makita siya ng kanyang mga nilikha. The invisible God of heaven is in the process of making Himself visible.
The invisible God of heaven is in the process of making Himself visible. Ang hindi nakikitang Diyos ng kalangitan ay nasa panahon na Kanya pong patuloy na ipinapahayag niya ang Kanyang sarili para siyang makita ng sanlilikha. Hindi po nakuha yun? Nasa panahon siya, ngayon sa ating kapanahonan, na Kanyang patuloy na ipinapahayag ang Kanyang sarili para makita siya ng lahat ng Kanyang mga nilikha. This is the mystery. It is the kingdom of God. God made Himself visible in the Lord Jesus Christ. Alam po natin yan. Ang Diyos, ipinakita niya ang Kanyang sarili sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ay mismong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya tinanong siya ng mga alagad, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At anong sinagot ng Ama, ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga alagad? Sino man nakakita sa akin, ay nakita nila ang Ama. He who has seen Messiah, Jesus, has seen God. Messiah Jesus is the incarnation of God. Hindi po naunawaan yun? Messiah Jesus is the incarnation of God. Ang Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos na nagkatawan tao. Kaya saan man naroon si Jesus, yon ang persona at presensya ng totoong Diyos ng kalangitan. It is now, listen, it is the will of God that the incarnation be multiplied and be enlarged. Sana po makakuha ninyo ito. It is the will of God. Please, Lord, open their spiritual eye right now. It is the will of God that the incarnation be multiplied and be enlarged. Kalooban po ng Diyos sa kasalukuyan na ang pagkakatawan tao ng Diyos ay dumami, lumaki ang bilang. Ang nais po din kung paano ang ating Panginoong Jesucristo, siyang Diyos na nagkatawan tao, siya ngayon sa ating kapanahunan at sa loob ng maraming henerasyon. Ang pagkakatawan tao ng Diyos ay nais niya, ito'y gawin niya sa maraming mga tao. Kaya gaya ng aking nasabi, ang salita ay nakatawang tao. Tayo ngayon na mga tao ay ginagawa niyang maging salita na mabasa. Kaya sinasabi niyo po, you are the living epistle. Kaya ngayon, Jesus is enlarging Himself. Lumalaki ngayon si Kristo. Hindi po nakikita ang misteryo ng Diyos ngayon sa ating kapanahunan. Amen? It is the will of God that the incarnation be multiplied and be enlarged. Ang pagkakatawan tao ng Diyos, noon ginawa niya kay Kristo, ngayon ginagawa niya sa atin. Kalooban ng Diyos na mayroong mga bilang na mga tao ang magpasok sa pakikipag-isa sa Diyos. Enter the oneness of God. It is God's will that the saints become, listen, it is God's will that the saints become an integral, eternally indivisible part of the incarnation of the invisible God. Kalooban po ng Diyos na mga banal, okay? Kalooban ng Diyos na mga banal, sila'y maging mahalaga, kinakailangan, at walang hanggang, di mapaghiwalay na bahagi ng Diyos na hindi nakikita na nagkatawang tao. Ito po ang kalooban ng Diyos ng bawat mga banal, sila'y maging mahalagang, kinakailangan, walang hanggang, di mapag-ihiwalay na bahagi, indivisible part of the incarnation of the invisible God. Ito pong ginagawa niya ngayon sa ating kalagitnaan. Kaya bago po tayo magpatuloy, listen, nais po linawin ang ilang mga bagay. Listen. Bago po tayo magpatuloy, dapat po natin linawin ang isang bagay. Baka po malito ang ilan sa maraming mga Kristiyano abang pong ating tinatangkang ibigay at paliwanag ang kalikasan or the nature of the kingdom of God. The Lord Jesus, listen, baka po ang isip ninyo Diyos na kayo. Okay?
Subalit ang Diyos na katawang tao ito, nais niya na magkatawang tao sa atin. Kaya kanya pinalalaki kanya sarili. Pero nais nating itatag ang ganitong pundasyon. The Lord Jesus is unique. Tandaan ninyo, ang Panginoong Jesucristo ay kakaiba siya. He is unique. The Lord never will become just one part of a many-membered Messiah. Kailanman ang Panginoong Jesucristo ay hindi magiging isa lang bahagi ng maraming membro ng Mesiyas. Meron pong mga aspekto ng ating Panginoong Jesus na walang hanggang mananatiling kakaiba. No person other than the Lord Jesus was the Word from the beginning. Wala pong persona maliban ng ating Panginoong Jesucristo na salita mula sa pasimula. No person other than the Lord Jesus was born of a virgin. Walang ibang persona maliban sa ating Panginoon na isinilang ng sangbirhen na matay para sa kasalanan ng sangkatauhan. No other individual is referred to as God's only begotten Son. Wala pong ibang individual na sinabi na siya lang ang tanging bugtong na anak ng Diyos, na sa pamagitan niya na sinusumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang tao na that was referred, na binanggit patungkol sa bagay na yan. Messiah Jesus eternally remains Lord and Master. Ang Panginoong Jesucristo siya'y mananatiling Panginoon. He is the bridegroom while we are the bride. Siya ang kasintang lalaki at tayong kasintang babae. Kaya sa oras na itatag ang kadakilan ng Panginoong Jesus na walang alilangan at katanungan, tayo po'y malaya na magpatuloy sa ating pagtuturo patungkol sa misteryo ng Diyos. At ano po misteryo ng Diyos na ito? Which is making the invisible, which is the making visible of the invisible God. Hindi po nakawa yun? Malaya na tayo kapag naitatag natin kadakilan, the preeminence of the Lord Jesus Christ. Ang misteryo ng Diyos, at ang misteryo ng Diyos, which is the making visible the invisible God. Ito ang makita ang di nakikitang Diyos sa pamagitan ng marami na Kanyang ginagawa ngayon sa ating mga buhay. Meron naglalaro sa inyong mga kaisipan, ayan ninyo ang mga bagay na yan ay mag-sink sa inyong mga puso. Mayroong mga tao dito na tinatawagan sila ng Diyos. Kapag nadinig nila ang tinig ng Diyos, sila ay hawak at hindi na bibitaw. I know. At ito'y nakikita ko at nadidinig. Sa tulong ng Panginoon. Kaya, listen, mula sa mga iglesia sa sanglibutan, kinukuha at binubuo niya ang kumpanya ng mga banal. Mula sa mga iglesia sa sanglibutan, kinukuha, binubuo niya ang mga kumpanya o grupo ng mga banal. Kaya gaya ng aking nasabi, meron pa tayong makakasama dito na hindi nating nakakasama. Dati, natatawagin ng Panginoon. Na mismo ang Panginoon siyang tatawag sa maraming mga iglesia. Merong pangalawang Exodus ngayon na nangyayari. Gaya ng bansang Israel. Nagkaroon ng first Exodus, ang Israel hindi ba kailan? Nung sila ay lumabas sa bansang Egypto. That's the first Exodus. Yung Exodus po ay paglabas. Ngayon ang bansang Israel, muli silang lumalabas. There's a second Exodus. Ngayon sa kasalukuyan, mula ang bansang Israel ay naging bansa or nation, noong 1948, nagkakaroon ng second Exodus. Pangalawang panglabas ang bansang Israel. Sila ngayon ay lumalabas sa iba't ibang bansa ng buong sanglibutan. Ngayon lamang noong nakaraan ng mga taon, pinipigilan sa Russia ang mga daan-daan libong mga Hudyo, mga immigrants, para sila'y magbalik sa bansang Israel. So this is the second Exodus. Gayon din kaparaanan. Ngayon, ang Diyos, mula sa maraming mga iglesia, kinukuha niya ang mga, dinadampot niya ang mga ibang grupong mga Kristiyano, mga mananampalataya. And this company is the true church. This company is the true church.
ang mga grupo ng mga tao ito siyang totoong iglesia, ang sambabayang pakakasal ng kordero, the sons of God, the body of the Messiah, the New Jerusalem, the victorious saints. Hindi mo naunawaan yun? Tanging Diyos lamang nakakalam nito. Tanging ang Diyos ang nakakalam. The primary goal of the church age has been the identifying of the elect, the brothers of the Lord, the sons of God, and the beginning of their creation in the image of Messiah. Ito po ang primary goal. Ito po ang pinakalayunin o hinahangad ng Diyos sa loob ng 2,000 taon na nakakaraan. Pasimula ng ating Panginoong Jesucristo ay siya ay tumaas sa langit hanggang ngayon. Ang pinakalayunin ng Panginoon sa loob ng 2,000 taon. Kaya sari-sari mga bagay na dumating sa iglesia, persecution, tribulation, chaos, crisis, lahat ng ito, ang pangunahing layunin ng Panginoon is identifying para makilala, ituro kung sino ang kanyang mga pinili. Pangalawa, na sila ay, yun ang pasimula na sila ay malika sa wangis ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya ngayon ito nangyayari sa ating mga buhay. Image, perfection, kaganapan. Sinasabing ng iba, each day I'm falling. Madalas ako'y nadadapa. Alam niyo ba, kaya malimit ang aking sinasabi sa inyo, each day we have to offer ourselves as a living sacrifice. Holy and acceptable to God. Buhay na handog. If we make our consecration to God, listen, church, if we make our consecration unto God, we are not perfected, but we are perfect. Hindi po nadinig yun? Kung ating nang ginawa, ating tinalaga ang ating buhay sa Diyos, we are not perfected. Hindi pa tayo ganap, but we are perfect. Subalit tayo ay ganap. How many knows the difference? Sino nakakalam ang pagkakaiba? They are not perfected yet, but they are perfect. Hindi pa tayo ganap, pero sila ay ganap. You can be perfect without being perfected. Pwede kang maging ganap, pero hindi ka lubos na ganap. Hindi mo nakakuha? If you can say this morning, with all your heart, right now, ngayon po, Lord, ito masasabi ngayon, ngayong umaga ito, ngayong oras na ito, ito yung masasabi ninyo, Lord, I'm doing all that I know to do. Ginagawa ko ang alam ko na dapat kong gawin. Whatever is coming on the horizon, my spirit I have met. Ano man dumating sa aking buhay o sa aking hinarap, yun ang aking hinarap. Yun ang aking itinalangin. I have said yes to God. Sinabi kong, oh Panginoon, sa iyo sa lahat ng mga bagay nito. There's no question about it, Lord. When you can say that, when you can speak, I will obey you, Lord. Every idol is on the altar. Everything is yours. If you can say that this morning, you are perfect. You are perfect. Ikaw ay ganap. Kung lahat ng mga sinabi mo, Panginoon, I obey it, lahat ng mga idol ko ay nasa altar. Ano po ang ating mga idols? Boyfriend mo, girlfriend mo, trabaho mo, ministry mo, lahat ng yan, kapag nasabi mo, lahat ng yan ay nasa altar na. Everything is yours, lahat ng yan ay sa'yo na. And if you can say that this morning, you are perfect. Ikaw ay ganap. You're not perfected. Hindi ka pa lubos na ganap. But you're perfect. Ikaw ay ganap. You're being perfected. Ikaw ay kanyang binabanal. Tomorrow, there will be a new challenge. Bukas, Lunes, mayroong bagong hamon. You can be perfect tomorrow. Pwede ka maging ganap bukas. Pwede ka maging ganap makalawa. Tuesday, you can be holy. Pwede ka maging ganap sa Wednesday. That is your choice.
kung gugustuhin mo, the blood will keep you without condemnation. Ang dugo ni Kristo ay aalisin tayo, panatiling tayong wala sa katulad ng Diyos. And God will not give you more than what you can handle. Tandaan po ninyo, hindi ibibigay ng Diyos na hindi nyo kaya. He will give you the grace to handle it. Ano man na nasa inyo, God will give you the grace. Bibigyan ka ng biyaya ng Diyos na pwede mong pagtagumpayan ng bagay na yan. But you must say, dapat natin sabihin, Jesus, I want you above everything, Lord. Show me what you want. You got it. Panginoon, sabihin mo ang iyong gusto at ibibigay ko sa iyo at sa iyo na. And then you are perfect that day. Amen? Kaya mga kaibigan kong mga Kristiyano, God is invisible. And His eternal purpose is mystery, that He will make Himself visible to His creature. Kaya, this mystery that will be completed in the days when the seventh angel is preparing to sound. God and Messiah will enter the perfected saints before the parousia, before His appearing, before the appearing of His Messiah, and Messiah Himself to the world. Kaya, mayroong mga bagay na ginagawa ang Diyos ngayon sa atin. Ang punto po sa umaga ito, God, the invisible God, nais niyang manan in His tabernacle. He wants to live among men. He wants to live among men sa pamagitan ng kanyang tabernakulo, which is the church, the body of Messiah, the kingdom of God, the New Jerusalem. Alam niyo ba? Listen, lahat ng mga bagay na sinulat sa kasulatan ay para sa atin. Kung paano po ang bansang Israel nung sila ay nasa ilang, ang tabernakulo, kapag sila ay nakakapamento, nakatigil, alam niyo ba kung nasaan ang tabernakulo na kumakatawan sa presensya ng Panginoon? Alam niyo ba kung nasaan? Hindi nasa unahan ng bansang Israel. Ito ay nasa gitna. Nasa gitna ang tabernakulo at nakapalibot ang lahat ng tribo ng bansang Israel. At sinasabi niyan sa atin, sa kasalukuyan, na sa pamagitan ng kanyang tabernakulo, na ito ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia, ay nais manan ng Diyos sa gitna ng tao. No man can see God because they will die. Mamatay, sino makakakita sa mukha ng Diyos? Subalit, ang ginagawa ng Diyos sa huling kapanahunan, He is enlarging Himself, multiplying Himself, sabagat nais niyang manan sa gitna ng kanyang bayan. And He can only do that through His tabernacle, sa kanyang iglesia, the expression of Himself. Amen? Amen? Kaya alam niyo ang layunin ng Diyos. Hindi lang tayo makarating sa paraiso, tayong lahat ay pupunta doon. Ang ina sa atin kung tayo maunang mamamatay, tayo magbabakasyon doon. Subalit sa pagtunog ng ikapitong trompeta, ang huling trompeta ng Diyos, gaya na sinasabi, the first resurrection, ang unang pagbangon sa mga patay, ang ating katawan at ang ating espiritu ay muli manunumbalik. They will be joined together. Amen? The dead shall rise first. Hindi sinasabing, the dead shall fly first. Hindi sinabi sila lilipad, mawawala ka ng pistiso. No! They will not disappear. They will rise on their 2 feet. Sila'y tatayo sa kanilang dalawang paa. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians 15:52. 1 Thessalonians chapter 4. Then after that, the ascension. Tayo aakyat. Then after that, in the sky, in the heavens, God will give us the roll to the kingdom. Ibibigay niya ang ating bahagi. If you were called a priest, a bride, a judge, the brothers of the Lord, hallelujah, then we shall go down and dwell among men, ministering, bringing the temple of God. They will know the knowledge of the Lord as the waters covers the sea.
So this earth will be covered with the knowledge of the Lord because we bring the knowledge of the Lord. Tayo, His church, is bride. Amen? Nawa po sa umaga ito ay maliwanag na sa atin. Maliwanag na sana sa atin ito para magkaroon ng direksyon ng ating mga buhay. Kaya kayo po na naglulupaypay, kayo po na maraming katanungan sa buhay, ano kaya itong dumating sa akin? Kapigatian, nervyos, takot sa hinaharap at kinabukasan, takot sa kamatayan. Alam po ninyo, lahat ng mga bagay na yan, kung ang inyong puso ay nasa Kanya, kung ang mata ninyo ay nasa Kanya, kung alam nyo ang Kanyang walang hanggang layunin at plano sa hinaharap, lahat ng mga bagay nito, joy unspeakable and full of glory ang maghahari sa ating mga puso. You will not question God. Hindi ka magtatanong sa Diyos, hindi ka magrereklamo sa Diyos, sapagkat alam mo, He is in control. Siya may hawak sa bawat detalya ng iyong buhay. Kaya anuman ang Kanya nais na gawin sa inyong buhay, you have peace with God. Meron ka kapayapaan sa Diyos. Because your heart are in the things of God. Ang iyong puso ay nasa mga bagay na makadiyos. Kaya sa umaga ito, panahon na buwagin ng Diyos ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating mga puso. Yung mga bagay na hindi makikita sa puso ng Diyos, kailangan huwag makita sa ating mga puso. Amen? Amen? Kung wala ang takot sa kapayapaan o sa puso ng Diyos, dapat ang takot ay wala sa ating mga puso. Kaya sinasabi mo, walang mga duwag ang magpapasok sa Kanyang harian. Tayo nagiging matapang, kaya sinasabi, the strong will inherit the kingdom. The strong will He divided with the spoils. Sa malalakas ay Kanya ibabahagi ang Kanya mga samsam. Ano mga samsam? These are the nations. These are the inheritance of the Lord. Kaya, stand up with your own 2 feet. By the grace of God, confess it with your mouth. Sabihin mo, siya, He is your banner. Siya ang aking watawat. And I can do all things through Him. Wave His words. Sabihin mo sa buong sanglibutan, I am the sons of God. I am more than conquerors through Him. Ipahayag mo ang Kanyang tagumpay. We need it. Sapagkat tinutulungan natin ang ating Panginoong Jesucristo na gawin ang karapat-dapat sa ating mga buhay when we confess these things. Are you with me this morning? Tayo lang natin manalangin.